topic na binigay sa akin, the role of the medical missionary. Pero, inago po, ito ha, pero halos magkahawig lang siya. Why? Medical missionary. Bakit? Bakit mga kapatid ay medical missionary huwag ang ating pag-uusapan sa atin? Alalahanin po ninyo sa definition. Sa rimna, sa mga nalabi, ito ang gusto ng kaaway na sirain. Kasi ang message na ito, yung medical missionary work, nakaatang po ito sa mga rimna, sa mga huling, ano ba yan? Sa mga nalabi pa na. Sa mga nalabi. So ito po siyang mensahe, kung ikaw at ako ay membro sa mga nalabi, itong mensahe para sa atin. Nakuha po ninyo? Kung we believe na ikaw at ako ay belong to the remnant church, ito po ang mensahe para sa atin. Bago po niyan, tayo po na i-manikulog sa kanila. Sa Medical Ministry, page 238, paragraph 3. Ano po dyan? Medical missionary work brings to humanity the gospel of release from sin. Ano po daw ang medical missionary? Upang, anong release sa Tagalog? Mapalaya ang mga mayroong karamdaman. Mapalaya. Ang kasunod, it is the pioneer work of the gospel. Pag sinasabi mong pioneer, ano pong ibig sabihin? Huli po yon? Ano pong ibig sabihin sa gitna? Hindi din po ano. Pag sinabi po natin pioneer, noon pa yon, hindi mo na siya pwede baguhin. It's because that's the pioneer work that's supposed to be we do. Yun siyang pinagsimula. Na hindi po siya pwedeng baguhin kasi yun na siyang pinagsimula. Sabi niya, it is the gospel practice. Mga kapatid, may training po. Bawat isa may training. Pero ang pinaka-importante, yung message is you have to practice. Kahit anong dami ng training, kahit anong daming aral, magsasayang po tayo ng panahon kung hindi ito kapag-practice. Kaya doon sa amin sa kadutungan, kakaunti lang yan sila. Kakaunti lang. Pero we are thinking of na talagang maging totoo training po siya. Sa ulitin ko po, it is the gospel practice. Anong ipapractice? The compassion of Christ revealed. Si Kristo nandito sa lupa. Tayong mga tao, sa totoo lang, madali po tayong mairita. Diba, no? Madali po tayo. Ako, kasama din dyan. Kasama din po ako dyan. Pero nung si Kristo dito sa lupa, nakita niya yung mga tao nangangailangan ng tulong. May sakit, nagugutom. Ang Diyos, ang Panginoon, mayroon po siyang habag. Sa medical missionary, this is the work that we should practice. At yung mga missionary galing sa mundo, nakikinig po ako ng mga testimony. Alalahanin po natin na kasi itong natatak talaga sa ating isip sa talim namin sa MBC. Once you are a missionary, you are a missionary. Minsan ka lang mag-missionary. Mayroon pang kasabihan sa amin nun, you pass this way but once. Minsan ka lang ako dadaan. Kaya nga, dapat makita po sa bawat isa, ito pong mga on this work, there is great need. And the word is open for it. Sa mga kabataan, sa mga kapatid,
Siguro nag-iisip kayo kung saan kayo pupunta maghanap buhay. Siguro po nag-iisip kayo, ano aking kita? Sa totoo lang siguro magtingin po kayo dito. Sa ating grupo, magtingin po kayo dito sa ating grupo. Sino po ang pinakamatanda dito sa atin? Sister Inday. Pero si Sister Inday yan, doon sa sanitaryum, naawa lang din ako kasi minsan siya lang mag-isa. Dalawa lang yan sila doon, Sister Rosia. At doon sa education, 4 lang din kami. Mas mabigat. Sister Inday, naghiga na lang yan sa higaan, hindi sa tulog. Ramdam ko ang kanyang pagod. Pero sa mga kapatid, dadama po buwan natin na mayroong malaking pangangailangan sa sanlibutan kung ito. Anong klaseng pangarap mayroon po tayo? Ano po ang ating hinangad sa sanlibutan kung ito? Maging dakila po tayo? Maging kilala po tayo? Ano po kung ating hinangad? At sabi diyan, ang sanlibutan bukas po ito. Ang ibig sabihin, sa mga medical missionary, mayroon po kayong lugar kung saan kayo magagamit. Ito kasing mensahe medical missionary, itong nilalaban ni Satanas. Kasi kung sabihin mong medical missionary, marami siyang sangkap, marami siyang sanga. Akala nila, medical missionary, magagamot lang. Pag-aralan nyo po, madami po siyang sanga. Marami po yan. Kaya ang gusto ng kaaway, ito'y lalabuin ang ating pag-isip para hindi maintindihan, para kahit sa totoo lang, ako'y nagpapasalamat talaga mga kapatid. Ini yung pinakasulat namin na presidente ng mission. Nakapunta sa kagutungan. Nakapunta siya doon sa amin, nagpagamot. Pero bago dumating, nag-usap yung Brother Boy, huwag muna magturo ng about Trinity. Huwag magbabanggit si Wendell. Sinabi ko, huwag muna tayo, lahat ng mga kapatid, huwag muna magbanggit ng Trinity. Ang ating pasyente ay presidente ng mission. 3 times naging president at nagiging siya pang tatay ng sa union. Anong tawag na ngayon yan? Hindi na union, ano? Hindi na union. Conference na sa ministerial. So lahat ng mga pastor under sa kanya. Alam niyo mga kapatid, na ba'y natutuhan? Nung pumunta sa tuwan, umiiyak sa lito. Di ba, Brother Boy? Umiiyak sa puto. Sabi niya, kahit ako din natatas. Sabi niya, wala na po daw siya magagawa anong nangyayari sa iglesia. Pati siya nahirapan na rin baguhin ang simbahan. Damang na. Alam mo yung message niyo ay 3 beses po yun. Ako, 4 na beses na nakatayo, no? Hanggang nakauwi. Tuwing tayo niya ay lumalabas na kanyang luwa. Sabi niya mga kapatid, very emotional ako dito sa inyo. Nakikita ko po kung paano kayo, nakikita ko po kung paano nyo gawin ang sinasabi. Sabi diyan, ang sanlibutan bukas. Ibig sabihin, mayroong gawain para sa bawat isa sa atin. Supposed to be sana. Matatanda na kami ni Sister Inday. Kaya nga sa aming pagbabiyahe, pinipresent palagi ang senior ID. Nariyan. Kasi kung tutuusin, ayaw na namin. Pero salamat sa awit. Ano nga yung awit yun? Yan ang panalangin ko eh. As long as I live, habang ako'y buhay, ako'y maglilingkod. Amen. Pag maglilingkod, maglilingkod. For the rest of my days. Yan. Habang buhay, maglilingkod. Pero minsan, pag mayroong offer, nalimutan kung anong klaseng paglilingkod. Diba? Offer ng pera. Pag tinanong ka magkano, sagutin mo walang bayad. This was in every sense of the word missionary. Mayroon siyang mahalaga, tulugong talagang sa salitang missionary. Ano po sa inyo kahulugan ang tinatawag ang salitang missionary? Si Kristo na buhay dito sa lupa, naglilingkod siya from Capernaum to Egypt, Judea, Samaria, kanyang paglalakbay. Marami po siyang pinakain. Marami po siyang
Ilang libo yung pinakain? Primero? 5,000. Mayroon pang maliban sa 5,000? May 4,000. May 3,000. May pinakain siya. Pero nagreklamo ba siya? Kanyang pinagaling. Kadami. Kanyang pinagaling. Pero kung nakikita po natin yung karakter po ng Panginoon, na siya po dapat natin sundin dito. Sabi niya, Jesus Christ was in every sense of the word a missionary of the highest type. Sabing highest, nasadaan sa banda? Pinakamataas. Tingnan po natin yan siya na hindi mo na talaga siyang ibaba. Ano pang salita niya na parang hindi mo siya bigyang halaga. Sabi diyan, and combined with his missionary work, that of the great physician, healing all manner of diseases. Sa mga medical missionary, paglakad, pagkatapos ng mga training, wala po tayong pinipili, anuman klaseng sakit, harapin. Minsan, noon ako'y sa mission school, yung gangrene, parang takot pa ako eh. Kasi parang takot ako mahawaan. Pero ang Panginoon, hindi po siya nagpipili. One time, mga kapatid, kung tutuusin lang, mahirap mag-missionary sa bundok, sa totoo lang, mahirap. Yung yakapin ka ng taong sakit, mayroong TB, mayroong ka, nakikita mo yung balikat square na lang. Yayakapin ka. Malaka po yung lamig ng hangin. Napakahirap. Pero sa panahon na yon, sabi ko lang sa Panginoon, Panginoon, bahala po kayo sa aking kalusugan. Narito po ako sa paglingkod. Akin pong pinupuri ang Panginoon. Natapos yung term, hindi po ako magkasakit. Akin. Hindi po ako naglilingkod para sa aking sarili. Ginagawa ko lang because sa team song namin niya, Susan Ayun. Sabi niya, Christ is no longer in this world in person. Parang Trinity na tayo, ano? Christ is no longer in this world in person. To go through our cities and towns and villages, healing the sick. Si Kristo noon, kung ako noon buhay na ako sa panahon na yon, sasama siguro talaga ako kay Kristo kung paano siyang magpagaling. Sasama siguro ako. Kaya lang wala talaga. Nahuli talaga pinanganak. Pero sa panahon kung kwento sa Biblia, ang mga tao na susunod kay Kristo, hanggang yung iba, naghahanap lang ng paraan kung paano akusahan ang Panginoon. Yung iba. Yung aking nagbabasa po din sabi ko, kung ito sana sa pagkakataon na ako'y buhay, pinanganap na at nandun ako sa pagdating ng Panginoon. Hindi ko rin siguro alam. Pero, nakalala ko, kasama ako siguro sa Panginoon, punta sa mga sila, sa bayan, sa mga village, kung paano mag-administer, magpapagaling ng mga sila. But, mayroong pa. He has commissioned us to carry forward. Wala na po dito ang Panginoon ngayon. Mga kapatid, wala na sa dini. Wala, hindi na natin makita dito sa Akliyang na siyang maglalakad dito. Iniwan ito sa iyo, sa akin. Ang salita diyan, but He has commissioned us to carry forward. Yung us ko, mga kapatid, ikaw po yun, ako po yun. Wala po dito exemption ngayon sa lahat po dito. But He has commissioned us to carry forward the medical missionary work that He began. Ang Kristo, ang Panginoon na siyang nagsimula, ang magtatapos po nito, ikaw at ako. Kasi iniwan po niya. In this world, we are to do our, mga kapatid, ulitin ko po, the purpose of training is, ito po yun na siya. Ang purpose, bakit mayroong training,
Ang purpose bakit dinadala tayo sa mga ganitong pag-aaral, kasi makapaglingkod tayo sa Panginoon to our very. Sinabi po yan sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 160, paragraph 1. Then, will the work of the ministry be after the Lord's order? Mga kapatid ha, ang medical missionary work, it is, sundin po natin ano ang programa ng Diyos. Hindi po ang programa ng tao. Hindi po ito akin, hindi po inyo. Susundin lang po natin yung Lord's order. Sabi dyan, the sick will be healed and poor. Suffering humanity will be glad. Gawat ako, wala pong pinipili. Matanda, bata man. Tinatawagan po kayo ng Panginoon sa ganito po. Open po ang gawain po sa Panginoon. Marami po naghihirap. Marami po nangangailangan. Pero ang tanong, ilan ang sasagot sa panawagan ng Panginoon? Kagani po nila. Minsan madali lang po magsalita. Pero napakahirap ang pagsunod. Napakahirap ang pagsunod. The truth for this time. Ang katotohanan sa panahon kong ito, ang sabi po diyan, sa pamphlet, 144, page 29, paragraph 2. The truth for this time, that the angel's message is to be proclaimed. Third angel's message is to be proclaimed. Anong klase pa-proclaim? With a loud voice. As we approach, mayroon dyan, no? The great final test. We are approaching, mga kapatid. Loud voices. Intensity. We are now nearing in the climax. Ang sabi dyan, we should proclaim, ikaw po at ako ngayon, inuutosan ko. Hindi po sa pagtahimik, pero ang sabi with a loud voice. Mayroon po talagang urgency. Mayroon talagang Urgency. walang makapagpigil. Walang magsasabi, huwag ka pupunta roon. Kasi itong panahon pong ito po ang panahon na ikaw at ako inuutusan ngayon to be proclaimed the truth in God's message. Mga kapatid, basahin niyo po. This test must come to the churches in connection with the true medical missionary. Ito pala mga kapatid, ang medical missionary training, test po yan sa bawat iglesia. Subukan. Natatakot po kayo? Natatakot po tayo? Baka mapagsak po tayo dito. Kasi baka maging ano kasi yung pasyente. Takot po tayo? Ito po ay subukan. Paano po natin gagampanin? Gampanan po. Amen. Patunayan po natin saan ka man na iglesia na kasama. Anong lugar ka sa naroon? Ang sabi dito, in connection with true medical missionary. Bakit may true? Mayroon po. Alam mo, na-infect ang aking tainga dahil sa sinusitis. Nahihirapan talaga ako, parang sasabog sa kinaglos na siya. Pumunta ako sa doktor. Nakatanggal siya ng mahaba-haba. Pagkatapos sama yan. Hindi ba ikaw ay allergy sa mga antibiotic? Sabi ko, Dok, sorry po, hindi po ako nakainom baga ng antibiotic. Parang nahihilo ako. Ano lang gagawin mo? Sabi ko, Dok, okay na. Bahala na po ako kung ano aking gagawin. Okay lang. Pero sabi niya sa akin, after 7 days, balik ka. Pagbalik ko 7 days, ay, pagtingin niya, okay na. Nilinisan ulit, okay na to. Sabi niya,
ikaw pala yung hindi uminom ng gamot. Ano? Sabi ko, opo, Dok. Okay lang siya. Pero nung ganito na kalayo, sabi niya, sana gumaling ka. Narinig ko. Sabi ko, parang na-challenge ako. Sorry, akala ko. Sabi niya, sana gumaling ka. Kasi hindi ako nag-iinom ng antibiotics eh. Pati yung spray, hindi ko tinanggap. Yan ang sabi niya, ikaw pala yun. Hindi ka, talaga, malakas pa naman, sana gumaling ka. Kaya bakit pa nga ako pumunta dito? No? Noon pala, ginawa ko rin ito, bakit nalimot ako? Bumalik sa akin isip, mamaya, pagdating, gagawin ko na. Ginawa ko talaga. Umayos. Nagpapunod din ako dito, bago kasi nakakaya magpunta dito na may sila akong hipit. At least kulang ako ng hipit. Sabi naman doktor sa akin, mag-inom ko kayo ng antibiotic kasi pangit ang binunot, mas mataas yun. Sabi ko, Dok, hindi po ako mag-inom ng antibiotic. Kasi para sumasakit yung aking sigmura. Pero sabi niya, ito lang, hindi mo na ito bayaran ha, ibibigay ko na lang sumabay ng doktor para makainom ako ng antibiotic. Libre na lang. Ito libre na ito, huwag mo na ito bayaran. Epinamic at amoxicillin. Sabi ko, sige. Sabi niya, kung gusto mo pagdating, kilala naman siya kasi ni Brother Boy. Kilala sila kasi lahat ng pasyente doon pinag. Doon sa ano? Sa may second floor ng ano? Doon sa Kandon. Kanton. Hindi sabi niya, dali mo lang to in case na kailangan, inumin mo lang. In case lang. Kasi tinanggap ko, libre naman. Hindi naman para hindi sa pagdating ko sa bahay, sabi ko kay Bishop, kunan mo ako ng barangay. Pikain mo lang. So, ginamit ko yun talaga. Nilagay ko sa kuto. Dalugo pa eh. Okay, turmeric. Pwede rin. Basta ko gano'n. Okay. Pero piliga ako doon yung kanyang katas. Pagtulog pang umaga, walang dugo, walang maga. Amen. Walang, uy sabi ko, anong ininom mo? Wala. Anong ginamit mo? Malunggay. Saan ka nagkuha? Doon. Alam niyo mga kapatid, patunayan po natin, kung ikaw at ako, sa ganitong mga bagay, mayroong false medical dictionary. Pero ang gusto ng Diyos, patunayan po, ng iglesia ito, ang totoong medical missionary word. Patunayan po. Nasunod. To reveal the love of God and the character of His ang medical missionary work. Dito po makikita how you reveal the character of Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos. Father answer pa rin ano. Ihayag nyo ang pag-ibig ng Ama at ang karakter ng ating pong Panginoon Isus. Ang karakter ng Panginoon, karakter din ng Ama. Ang pag-ibig ng Diyos na Ama, pag-ibig din ni Kristo. The world needs today what it needed 1900 years ago. Ang 100 years ago, na nireveal noon, yung revelation of Christ, ito pa rin ang pangangailangan ng Seventh-day Adventist, itong iglesia ito, na i-reveal ito. Sino po magre-reveal ang tatanong? Sino po ang magre-reveal? Tayo po, kung saan ka kanina natutong naman. Kung saan ka man naroon, ihayag mo ang tutong ibigay Islam. Sabi dyan, sa Mystery of Healing, a great work of reform is demanded. Mga kapatid, may salitang, medyo mabigat yan ha, sa taas. Great work of reform. Nagsasabi sa balang, kaunti lang na pagbabago. May sinasabi pa siyang, uy, ito lang iyong unang. Pwede ba, no? Sabi dyan, a great work of reform is demanded. Demanded talaga. Pag sila mo demanded, inutos talaga yan. And it is only through the grace of Christ that the work of restoration, physical, mental, and spiritual can be accomplished. Kasi mayroong hindi true medical missionary work.
medical missionary. Kaya nga, sa ganito, kung totoo tayo, ang biyaya ng Diyos, ang kanyang habag, ang kanyang karakter. Kaya nga sa mga missionary na na-assign, napupunta ninyo, pagtingin nyo sa mga tao, na iisip mo, gawin mo kaya ang ganito? Parang, naalanganin ka kasi parang iniisip mo, baka hahawaan ako? O kaya yayakapin ka na taong gusto kang yayakapin, sunod pero parang sa iyo, parang hindi mo talaga mayayakap. Baka yung amoy pa lang. Sa amoy pa lang. Kaya talaga. Parang mahirap. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay binigay sa propeta at binigay sa iglesia. Ito po yun. I can see in the Lord's providence that the medical missionary work is to be at a great entering place, whereby the deceived soul may be. Si Pastor Munggayo. Alam mo, mga kapatid, yung tulad namin na talagang pinakaano talaga na presidente. Sunod nga, ang lahat na, nung sa conference na siya, ang lahat ng mga mission ministers under na sa kanya. So, maganda yung aming usapan. Sa bandang huli, sabi niya, tutulungan kita. Tulong ko talaga sa mga kapatid. Mga kapatid, even the pastors, na minsan, iniisip, alam mo, nagsabi talaga siya, sa pulpito, sabi niya, I hate mga offshoot, mga reform, kasi they are judgmental. Sabi ka namin, Brother Boy, huwag magre-react. Kalma lang, huwag mag-react. Bakit? Kasi sinasabi nila, pag hindi ka vegetarian, hindi ka maligtas. Si Brother Boy talaga, hindi siya nakahod ng kanyang nagbasa, pero mano-mana. Paano kaya itong pastor, itong salita, mano-manay lang, binasa. Binabasa niya. Sabi niya sa akin, gusto ko makuha yan. Gusto ko makuha yan. Mga kapatid, I can see, sabi pa ni Sister White, nakita niya, in the Lord's providence, that the medical missionary work is to be at great entering. Hindi man makapasok ang ministro, hindi man makapasok ang guro, pero pag medical missionary work ka, medical missionary ka, makapasok ka sa lugar. Bakit? Hindi marunong luto, hindi lutuan mo. Yan ang kagandahan sa mga missionary. First time in my life na mahirap na din kami kung tutusin, pero diyan ako nakasubok na straight ng 3 linggo, kamuti sa umaga, kamote pananghalian, kamote hapunan. Ang gulay, talbos ng kamote at sayote. Sabi ni Pastor Paipa sa amin, ang mga vegetarian daw ng mga tao, mabango yung utot, hindi daw mabango. Sabi ko, ba't mainit ang puwit mo nag-utot ako? Sa kamote. Naranasan ko po yun. Kamote sa umaga, kamote sa tanghali. Pero ngayon, pag mag-serve kayo ng kamote, mas kamote ang muna kong kakainin. Kasi alam ko, na ang kamote pala ay mas nutritious pa ba kaysa sa wine. Ngayon, pwede kang pumasok pag ikaw ay trained missionary, medical missionary. Walang problema. Anong anggulo pagpasok mo sa bahay? Pag ito'y kailangan nila, kung mayroong sakit, alam mo ang iyong gagawin. Kami ni Sir Tari sa Mindanao noon, mga naubusan kaming gamot, pan-id lang nga, sakit na ko rin, itapal ko dito, magsisigaw, ay, gumaling na ako, naalis na nila. Pan-id lang yun! Pan-id lang yun! No? Sir, may sakit, wala ka talaga eh. Anong gagawin mo? Pero nakita niya kasi may sugat dito, nilagay, para saan yan? Nilagay namin dito, para may sakit. Ay, sakit akong ulo. Ay, nilagan! Tanggal yung lagnat.
Placebo effect. Nakakatuwa. Maalala ko yan. Nagtatawa ako kahit mag-isa. No? Natatawa ako. Mga kapatid, itong paraan, mahirap pasukin ang ministry. Magdala ka ng Biblia, mahirap. Pero subukan niyo po ang gawain sa medical ministry. Hindi ka po mahirapan. Sila po yung mga tao na mayroong sakit. Pag pumupunta doon, kahit masakit pa yung mensahe na yung dadalhin, hindi sila maglilikraw. Bakit? Alam nila may sakit po sila. Pero pag ang tao na magandang kalusugan, puntahan mo, dala mo ng mensahe. Sa pintuan pa lang para kasi napuntahan. Di ba? Pangalawa, bakit medical missionary? To follow Christ. Wala po tayong ibang tinitingnan. Hindi po kayo tumitingin sa akin, hindi po kayo tumitingin Brother Cody, kay Sir Darren at kay Brother Raymond. Let our focus be focused on Christ as the only example. Siya lang ang ating titingnan kung paano siya lumakad at gumawa sa sanlibutan pong ito. Let's take time to comprehend na ating isipin at alalahanin paano ng Panginoon ginawa ang mga bagay po ito. Naalala ko si Peter, bago binigay ang Banal na Espiritu doon sa chamber sa Pentecost, paakyat na sila sa chamber, mayroong may sakit doon, naghumingi ng tulong sa kanya. Ano ang sagot niya? Silver and gold have I none. Ang dala lang ni Peter at ni John, hindi po ginto at pilak, kung hindi pangalan lang ng Panginoon. Christ's servant are to follow His example. Ikaw po at ako. Minsan nasisegregate yung mga matanda kasi sabi ay, we are the workers. Nahihiwalay. Pero mga kabataan, hindi pa sila servant? Lahat dito ba tayo, hindi pa maglingkod sa Panginoon? Christ's servants are to follow His example. As He went from place to place, He comforted the suffering and healed the sick. Naroon, saan pumunta, sa mga salita, sa bawat bigkas, mayroong pag-asa sa tao. Mga kapatid ko po kayo. Ikaw at ako, pinatawagan ng Panginoon. This kind of character that we should believe para po sa Diyos. Tumitingin ako palagi dyan. Tumitingin ako palagi dyan. Itong maliit nito, yun siya unang panukala. Pero, nakaano yan ang pasyente isang bisis, ano? Pero ang pumasok yan, puros na lang uling. Kasi may kasunod na mas malaki. Kasi mayroong kasunod na malaki. Ang panukala. At ito mga panukala pong ito. Hindi naman natin panukala yan. Kasi ito gusto ng Diyos na gawin sa bawat iglesia sa huli sa panahon. Next. Then He placed before them the great truth in regards to His kingdom. This is the work of His followers. Ang lahat na naglilingkod sa Panginoon, mga naglilingkod na medical missionary, entering weeks lang yun, yung medical missionary. Di ba? Pagkatapos, habang halimbawa lang, ano ba gagamitin natin? Fermentation, o ano ba dyan, ugas, ano man. Nagsasalita ka na tungkol sa kaharian. Magdadala na po tayo ng kasigan. Magdadala na po tayo ng pag-asa para sa kanila. This is the word of His power. As you relieve the sufferings of the body, you will find ways for ministering to the ones of God. Habang tayo naglilingkod, mga kapatid, ang atin pong paglilingkod, magsaka po tayo sa panahon na nakagawa po tayo ng mabuti sa kanila.
hindi man natin po nabibilang. Pero darating at darating ang panahon, babalik po sila at mayroon silang gagawin para sa atin. Hindi man natin, minsan pinipigil po natin dahil sa wala. Pero gawin po natin ang mga bagay na ito. Magtaka po tayo na mayroong bumabalik masigit doon sa ating ginawa para sa kanila. You can point the uplifted Savior and tell of the love of the great physician. Alone has power to restore. Ito po mga kapatid, habang natin ginagawa ng bagay nito as medical missionary. Ang atin pong itinataas ay ang Panginoon. Hindi po tayo. Atin pong dinadala ang Panginoon. Ginagamit lang po tayo. Ikaw at ako, ginagamit lang. Dahil iglesia po tayo ng Diyos. Yung acronym ng church, sabi ng iba. Pero ginawa ko rin yung ibang pagka-acronym. CHUR-C. Sabi nilang iba. Pero itong pagka-acronym ko, Christ Himself, you are the center of it. Pag walang CH, walang Christ, walang church. Pag may CH naman, walang you, walang ikaw, wala din church. Kaya nga ang church involved ikaw at ako. There is a church. Nakita ko ninyo? Ikaw at ako, pag magsama, yun po ang tukong iglesia. Christ, made alone, will give us true success in reaching the people. Wala na po tayo ibang paraan na gagawin. Maabot sila, makuha ang pagka-prejudice sa mga bawat tao, gagamitin lang natin yung metodo ni Kristo. Anong inyang ginawa? Alam niyo nung si Kristo ay nagpapagaling, tinahabon na lang mga tao. Tinan yung kwento dyan sa Biblia, yung mayroong na ngayong mayaman na young ruler na mayroong sakit. Sabi ng okay, gumaling na yung anak. Jairus. Salita pa lang. Gumaling na. Minsan subukan sa pananampalataya ng mga ganitong klaseng para. Ako minsan nag-iisip nung binabasa ko ito. Sinabi ng Panginoon, bumalik ka na. Ang iyong anak ay buhay. Diba? Totoo kung kwentuhan, kung basahin niya yan. Nagtanong pa nga siya, anong oras nangyari sa kanya? Kung totoo, patay na siya. Pero anong oras nangyari? Mga kapatid, Christ method alone will give true success. May success na hindi true. Hindi po yan ang patanayan. Enriching the people. The Savior mingled with men as one who desired their food. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then, he made them follow me. Mga kapatid, pag ito yung magagawa natin, mga bagay mong ito, makihalo muna tayo. Magipag-mingle tayo. Ang nangyari po sa atin kasi pag-mingle, hindi pa natin nakuha yung damdamin, tinitira na kaya na Trinity. Ito po siya ay ganito. Kapatid, ang unang ginawa ng Panginoon, nakipag-ano muna siya? Salamuha. Banding. Build your, ano tawag na? I-ano muna yung, Build your confidence. ipaghalubilo ka muna para makuha mo yung confidence. Kasi sa bagay, yung mga mabibilis na tao, magbigay ka ng mensahe na gano'n. Ang sasunod dito na tuloy makabalik. Jadi, ano nangyayari? Ang Panginoon, kaya nga hinahabol siya kasi which becomes immingling. Then, habang nagmimingil ka na, pinapakita niya pa yung kanyang apat. Nakikinig ako dito sa mga report doon. Habang kayo nakapaghalo, halubilo sa kanila.
lumalabas ang inyong habang. That's the character of Christ. Then, pagkatapos niyan, dahil pinakita niyo ang iyong sympathy, ano kasunod? Won their confidence. Confidence po ano? Ano nyo dalhin? Makuha yung confidence? Sabi, alam mo bro, ganito yun. Trinity yun. Ganito yun. Kumakain ka ng ganito. Hindi yun. First step, mingle. When they're confident. Then, sympathy then. Pagkatapos niyan, yun ang aral. Hindi ka na mahirapan. Susunod na po sila. Minsan kasi susunod tayo. Dito na po tayo. Follow me. Ito po ako. Ito po ang aking katotohanan. Follow me. Pero ang kay Kristo ay una, mingle. Then, sympathy. Then, render na. Gusto natin lagi. Ora mismo eh. Pangalawa, ang kasunod, educate. The Church of Christ is organized for the church. Amen. Nga, mayroon po itong kahapon activity ba yun ang iyong po? Nag-iisip ako habang, maganda naman ang mga, pero ito lang habang ako nag-iisip. Sa masakit ng ulo ko, nag-iisip ko na. Nagpunta ako ng community ako, meeting ako. Bakit walang cord na ibang kulay na nakahawak? Bakit gumamit mo kayo ng isang kulay na? Puti pa. It's symbols of purity. Yung cord, dapat, ano yun, message na mayroong pure. Na ang cord na yun, hindi mapagaluan ng ibang kulay. Hindi namin naisip yun. Hindi ko naisip. Nagtaka ako, nagtingin ako doon. Tingin ako doon. Bakit walang ibang kulay hinati? Bakit puro sukuti? It's because the message itself is pure. Ito po, mga kapatid. To educate the Church of Christ is organized for service. Ang service na dadaling is mayroong pong pagka-pure. Bagamat mayroong mahaba, mayroong maiksi, pero walang ibang kulay. Parehas na natin. Sabi niyan, its watchwords is ministry. Yun pong salita ay dapat mag-ibig. Christian ministers? Hindi ko alam kung ministro ako. Basta nasa gawain po. Christian ministers? Physicians? Pero ganito aking gagawin. Christian ministers, Christian physicians, Christian teachers have a broader work than many have recognized. Kung worker po tayo, physician tayo, teachers tayo, mayroon po tayo malaking, ano dyan? Broad, malawak, nagawain. Kaysa sa mga taong PhD, nag-doctorate, sunod, pagdating sa Sabado, kung makarating sa simbahan, may speaker doon ng 5, kung doktor, magtulog-tulog. Kasi ang speaker ay 5. Nakikita ko yan talaga. Ang speaker ay 5. Hindi na ako mag-mention ng lugar kung saan. Kasi nakaschedule ang 5. Ang Doctor of Divinity, nagpunta, supposed to be, Doctor of Divinity, kanin siya doon. Supposed to be, siya mag-speaker. Sabi ng 5. God, may doktor. Hindi, ikaw ang naka-assign. So, ang speaker ay 5. Ang preach, ang doktor, kasi 5. Hindi ko alam kung tama ang sinasabi ng 5 kasi. Yan, no? Christian ministers, Christian physicians, Christian teachers have a broader work than many have recognized. Recognize ba? Recognize. Pero, ito po ang patasabi. We are not only to minister to the people, but to teach them
to minister. Ito po ang purpose why we have the training. Bakit? Ang purpose ng training, kasi po maglingkod po tayo. Minsan, hindi natin bigyan halaga ang training. Kasi alam natin parang, okay na ako. They should not only give instruction and right principles, but educate their hearers to impart these principles. Mga kapatid, hindi lang tayo nagtuturo ng principles, pero totoo talaga, itong prinsipyo na tinuturo, dapat hawakan po talaga ng totoong iglesia. Ang prinsipyo po talaga. Kaya nga, yung belief is ibang kalugan kasi sa prinsipyo. Kasi ang prinsipyo, hindi po siya babago. Hindi po siya matitinag. Kaya nga naalala ko dito eh. Sabi ng isang pastor, yung mga nagbabasa sa sulat ni Ellen G. White, hindi po yan talaga matitinag. Hindi mo talaga matitinag. Yung bumabasa sa sulat ni Ellen G. White, Bible and the Spirit of Prophecy, hindi mo sila talaga matitinag. Bakit? Mayroon pong prinsipyo na tinuturo sa Bible and the Spirit of Prophecy. Kaya nga sa mga nakaalam, hindi talaga sila matitinag because of this principle. In my guides, educated ka sa kay Sister White, ang purpose lang sa evangelism 515 paragraph 1. In my guide, educate, educate, educate. Training. Ilan ang pumupunta sa training? Kasi ang sinasabi ng iba, naka-training na po ako. Pero kung naka-training ka, saan ka ngayon? Meron pa. Build. Yun, tama yun. Yeah. Build. Ang nag-training, mag-build siya. Work. Work. Mga kapatid, minsan we are too proud enough sa ating sarili. Nagmalaki po tayo siya. Minsan ganun din po ako eh. Nagmalaki din. Pero salamat dito. Bakit? Pinapalalahan ko po. Alam niyo mga kapatid, nakukuha na ako, minsan kasi, pag may mga business ka na ganito, ang sabi, pinapatamaan ako. One time itong karanasan ko. Nag-isa lang po ako. Nawalan po kami ng tubig. Nagbihis po ako ng hindi pang trabaho. Pumunta ako, i-check ko. Aba, ganito pagkalaki na tubo. Kami nga ni Edson. Si James, kasama ko noon. Hirap na kaming dalawa. Ay, naputol. Ako lang mag-isa. So, maganda nga isuot. Kasi, hindi pang trabaho. So, kasi wala kami tubig, ginawa ko talaga. Para hindi ako mabasa, ginanon ko muna yung galabos. So, nagpo ko sa bigya ko diin. Dahil sa pressure, binasa po ako. Basa talaga, basa. Yung tubig nga sa sobrang ganito kalaki na hose, natamaan aking mata, ay sabi ko, natanggal aking isang mata, hinawakan ko agad, akalor tanggal eh. Diisip ko, uwi ako doon sa baba, maganon-ganon ako, pakita ko sa kanya, sa kay Sister Chrissy na nakaganito, iniisip ko natanggal kasi tama ko talaga pressure dito. Alam niyo mga kapatid, nakakuha ako ng lesson. Sa mga pag-aaral, sa salita ng Diyos. Akala natin tayo ang tinitira. Tayo ang binubungbat. Pero habang ako nagsasalita, ako rin ang tinatanganan. Kasi ayusin kong tubig, binasa na ako eh. Binasa na ako niya. Bago ko siya maayos, basahin niya muna ako. Minsan, ganito po ang ating sinasabi. Huwag po natin isipin na ganito po alam. Change my guide, educate. The mind must be enlightened. Ang purpose ng education para mabuksan ang alin? Ang isip. For the understanding of the people is darkened. Lumabo. Alam niyo mga kapatid, sa totoo yan, nakikita ko rin kahit yung presidente, ingon siya. Ang pagkatapos sabi niya, hindi ba nga maghingi ako ng mga lecture ninyo? Tinurong ko, Brother Boy, maghingi daw siya ng, sabi niya, kailangan ko. Ang sabi ko sa kanya, paano yan, Pastor? Wala na.
Paano yan, Pastor? Magli-lecture ka. Sasabi ko, option. Ay, hindi. Retire na ako. At pagkakataon ko na ito, na magsabi ako tungkol sa ganito. Ito, ngayon, ang nalimutan ng iglesia. Ay, salamat. Sabi niya po, ay kung galing naman yun sa kagutungan, Pastor, ay hindi, sasabihin ko na galing sa akin. Ang isang sinabi niya, anong araw ka uwi ng Mindanao? Sabi niya, Merkules pa. Mag-stay pa ako doon sa Union, sa Pasay. Sabi niya, pupuntahan ko doon yung health director. Sabi niya, pumunta dito ng kagutungan. Ang lahat na pumunta dito, mag-aral dito ng kagutungan. Allah, sabi ko, papuntahin dito, supuntahin sa mga backslide. Sila lahat. Sabihin ko, doon sa health director, na kung mayroon sila mga events, tungkol sa kalusugan, imbitahin ang taga-kagutungan. Kagutungan imbitahin. Nasamantala, kanila posisyon yun. Kapatid, bakit mangimbita sila? Kulang po sila doon sa taas. Salamat na lang. Mayroong mga meeting. Salamat na lang na mayroong mga training. Bakit? Ma-educate po ang bawat iglesia. Ang bawat membro ng iglesia. Sabi diyan, Satan can find access to the soul through perverted appetite, to debase and destroy. Ginagamit ng kaaway para lumabo ang ating kaisipan dahil sa mas mabuti na lang pagkain dito ay walang sarap. Sa iba yun. Pero sa akin, masarap na yun. Ha? Sa iba, wala. Pero sa akin, masarap. No? Ano oras ako matatapos? 10:30. 10? Ayan, titingnan ko natin ito. 10 minutes na lang. Ilan? Struggle na natin speaker. Struggle talaga ako Kasi nagustuhan ko itong topic nito. Kasi, God grant the importance of the medical missionary work shall be understood. Ang education, pag-educate, pag-training ng mga medical missionary, para maunawaan po nila ang kanila pong gawin. Maintindihan po nila kung anong dapat nilang gawin. And the new fields may be immediately entered. Pag naintindihan nila, hindi po mahirap saan po tayo papasok sa gawain. Nasunod, we have come to a time when every member of the church should be... Ano pagkabasin nyo? Take hold of... Ano kadugtong? Mga kapatid, are you the member of the church or not? Membro kayo sa iglesia, hindi? Membro. Ang tanong ko po ngayon, we have come. Kailan dumating? Ang tanong, kailan? Pero dumating ang pag-aaral ngayon. We have come to a time when every member may ano ba? May exemption ba? Of the church should take hold. Pag sinabing hold, hawakan mo po yun. Medical missionary. Ikaw at ako, membro ng ganito. Oh, what a field of usefulness is open before the medical missionary. Bukas po ang lugar. Saan man kayo paroon, sa bundok man, dito man, ang field is open for all. I wish to tell you, parang tapos na yata. Napadali tuloy. Ito po, mga kapatid. Ano talata ito? James? Sa James 1.5 yun yung I wish ng good health. 3 John 2. 3 John 2. At God. So dito pong sa pagkasabi sa akin. I wish to tell you, brethren, dalagdagan ko na lang. Kasi yung. Ikaw po yun, ako po yun. Hindi po siya nakipagsabi dito sa mga wala dito. Wala doon, kung hindi. Ikaw at akong nakikinig dito ngayon. I wish to tell you soon, there will be no word that remains to be alive. Wala na po. But, medical
missionary. Ito po ang wish ng Panginoon na sinabi niya sa ating propetisa. Ito rin ang wish ng propetisa in every member of the church. Ikaw at ako. Pasalita ito. Biblical. Missionary po. Mga kapatid, ulitin ko pong tanong. Membro ba kayo tayo sa iglesia? Tayo po ito. Tingnan po natin. Noong mga bagay, pwede tayo makapag-lingkod sa gawain ng Panginoon. Medical missionary work is a proven work po yan. Marami po yun siyang pag-aralan. Nariyan ang Christian reform, ano ba? Dami po yun. Ikaw at ako, kinakausap ng Panginoon. Kayo pong lahat, bilang iglesia na natira sa huling kapanahonan po. At palain po tayo ng Panginoon.